Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, balikulungan ang isang drug suspect na dati nang sumuko sa Oplan Tokang matapos mahulihan ng halos 1 milyong pisong halaga ng shabu. Yan at iba pang rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Halos 1 million pesos na halaga ng suspected shabu ang na-recover ng Pavia Police sa buy-bust operation sa Barangay Tigom sa nasabing bayan. Ayon kay Police Captain Ritzfield Presquito, officer in charge ng Pavia Municipal Police Station, na-monitor ang subject ni isang Tokhang surrenderer dahil tinuro siya ng minor de edad na nahuli kumakailan ng Regional Police Drug Enforcement Unit. Sa monitoring ng Pavia Police, may contact umano na inmates sa Nubilibid Prison ng subject upang makakuha ng supply ng illegal drugs. Nakumpiska sa subject ang 120 grams na suspected shabu na nagkakalaga ng 815,000 pesos. Para sa MBC TV Network News, ito si Jocelyn Maque na Action Radio Iloilo, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nagsasagawa ng backtracking ang Bacolod City Police Office hinggil sa pagpatay sa 17 anyos na batang babae na nakita ang katawan nito sa reclamation area, Barangay 12, lungsod ng Bacolod. Ayon kay Bacolod City Police Office Director Colonel Jeresti Coronica, nagtutulungan ang IDM at Intelligence Unit ng BCPO upang mabilis na mabigyan hostisya ang pagpatay sa biktima. Dagdag pa ni Coronica, patuloy sa ngayon ang pagkalap ng impormasyon hinggil sa nasabing kaso upang matukoy kagad kung sino ang gumawa ng krimen. Sa ngayon, ang LGU ng lungsod ng Bacolod handang magbigay ng 100,000 pesos sa sinuman na makapagbigay ng impormasyon na hinggil sa gumawa sa krimen at makaturo sa suspect. Para sa MBC TV Network News, ito si RH46 Rex Cantong para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Itinalaga ni Pangulong Marcos Jr. si Governor Hermogenes Abdani Jr. bilang chairperson ng Regional Development Council RDC Region 3. Sa ilalim ito ng Department of Economy, Planning and Development. Ipinahayag ni Governor Abdani ang kanyang taus-pusong pasasalamat kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa tiwalang ipinagkaloob sa kanya upang ipagpatuloy ang paglilingkod para sa kapakanan at pag-unlad ng buong rehiyon. Aniya, ang kanyang gagawing pagsisikap ay higit pang mapaigting ang mga programa at proyektong para sa pag-unlad ng Central Luzon mula sa ekonomiya at infrastruktura hanggang sa pagpapabuti ng kabuhayan ng mga mamamayan. Para sa MBC TV Network News, RH37, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dumating pasado las 11:30 ng tanghali kahapon, Huwebes, ang delegasyon ng Davao City sa General Santos City para lumahok sa Batang Pinoy 2025, kung saan mainit silang sinubong ng lokal na pamahalaan at mga estudyante ng Dadyanga South Elementary School. Pinangunahan ni Michael Delton Aportadera, officer in charge ng Davao Sports Development Division, ang 571 Davaoeñong atleta na sasabak sa iba't ibang sports event bilang kinatawan ng lungsod ng Davao. Sa kailang pagdating, tumugtog ang Drums and Bugle Corps at sumayaw ang mga majorit sa nasabing paralan bilang bahagi ng masiglang pagsalubong sa delegasyon ng Davao City na pansamantalang manunuyan sa naturang paralan. Umalis ang grupo mula sa Davao City kahapon pasado las 7:45 ng umaga upang makiisa sa pambansang paligsahan para sa Batang Pinoy 2025 na magsisimula Oktubre 25 hanggang 31. Ayon kay Portadera, determinado ang delegasyon mag-uwi ng karangalan para sa lungsod sa pamamagitan ng disiplina, sportsmanship at husay ng mga batang Davaoeño. Tiyak naman ng mga opisyal ng Davao City at ng LGU Gensan na ligtas at maayos ang kalagayan ng mga kalahok habang nasisimulan na ang kompetisyon ng Batang Pinoy 2025. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.